Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglab-lab na ta with evidence. Naku po, panalo na ba ito? May video clip na kung saan ang ICC President daw di umano ay nagsalita. At kanya'y inexplain na wala silang jurisdiction pag ang isang state ay hindi miyembro ng ICC. Nako, ito ba'y isang sign, good news pa na ba ito para kay Tatay Digong? Nako, Tatay Digong, uuwi na nga ba ng maaga? Dito kaya siya sa Pilipinas magbe-birthday? Nako mga kabibig, so panoorin natin ang video na kung saan sinabi ng ICC President ang nakaguluntang na sikreto, hindi sikreto, katotohanan na pilit nilang binabaliktad, binabaluktot, basta lang si Digong ay nasa ICC at hatulan. Di ba mga kabibig? So ito kabibig ha, makinig tayo. Dapat pakinggan natin mabuti ha. Mahirap naman magpapiling-piling tayo ba? May alam. Ito mga kabibig ha. Pakinig tayo. We don't have jurisdiction. Same thing I can tell you. For example, if crimes occur on the soil of non-state parties by non-state parties persons, we don't have jurisdiction. O siya, kung ang krimen ay nangyari sa isang non-state party or country at non-state citizen na walang jurisdiction ang ICC, sabi ng taga-ICC President na wala kaming jurisdiction dyan. Oh. Whatever the crime is, unless UN Security Council refer the situation to us. So we have the limitation under the Rome Statute. What kind of crimes and what kind of people and the jurisdiction on the territory. See? Ito ay March 19. We don't have jurisdiction. Same thing I can tell you. For example, if crimes occur on the soil of non-state parties by non-state soil or sa lugar kung sa non-state party and non-state citizen parties persons, we don't have jurisdiction. Whatever the crime is, unless UN Security Council refer the situation to us. So we have the limitation under the Rome Statute. What kind of crimes and what kind of people and the jurisdiction on the territory. There you go. Yan kabibi. Walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. It's very clear that ICC have no jurisdiction towards the government. Our prayers and the release and freedom of our beloved former President Pangulong Duterte finally answered. So bring back PRRD now to the Philippines. Release him. So the Philippine government and some ICC members connive. Hindi natin maalam kasi wala naman tayong ebidensya na nag-connive sila. Ito, it's clear the government of the Philippines referred to them. Bring back our President Duterte. Yan mga kabibig ha. Galing yan sa ICC President na po. Parang dinidinig na ang ating mga prayers na makakabalik na si Pangulong Duterte. Naku, excited pa naman tayo. At sobrang excited na mga Pinoy. Nako, grabe. Sa ang sulok ng Pilipinas sa Japan. Ngayon, nabibig ha? Sa Japan, ito ang nangyari. Grabe yung rally nangyari sa Japan ngayong gabi. Panoorin natin ha. Grabe ang OFW, no? Imagine, talagang every week, every day, pwede silang mag-rally para kay Pangulong Duterte. Pantong sa detention ng ICC. We will stand with Tatay Digong.
Japan. Yung taon, grabe. Hindi niyo kabibig, oh. Pero kakabahan talaga ang alyansa nito. Kasi, tingnan mo, sa iba't ibang sulok ng bansa at buong mundo, may mga rally na tungkol kay Pangulong Duterte, expected na itong mga nag-rally na yun ay hindi iboboto ang alyansa ni Marcos. At obviously, ito ay straight pilibilaban ang iboboto nito. Ano ba yung mga kabibig? Tingnan nyo. Dapat ibang kabahan ang pilibilaban, hindi sila kabahan. Ang kabahan ang alyansa ni Bongbong Marcos. Diba? In fairness ha, ang galing ni Amy. Hindi na siya sumasama sa alyansa ni Bongbong Marcos. Talagang ang galing ng strategy niya. Ito strategy niya. Tingnan niyo, oh. Daming tao. Ilang boto na yan. Isipin niyo, ilang boto na yan sa mga OFW. Kasi sa mga OFW dyan, mga kabibig, yung mga OFW na yan ay may mga pamilya sa Pilipinas. Of course. Yung pamilya sa Pilipinas, yung mga OFW na ito, sabihin talaga, iboto yung ang pilibilaban. Kung hindi yung boto, walang lawan. May nangyari yun. Dami. Sa Japan ito mga kabibig, ha? In fairness ha, wala pa akong nakita ng video na kung saan alyansa ni Bongbong Marcos ay pumunta sa ibang bansa para magkampanya. So far, ang pilipilaban pa sa Hong Kong sila nagpunta. Ang haba, grabe. Ang haba ng kanilang ano. Uy, ang daming tao. Grabe. Hindi pala kadaming OFW sa Hong Kong, no? Sa Japan, no? Grabe, mga kabigyan, dami. Speaking of the Netherlands, kung akala nyo ang Netherlands ay magpapaano din, hindi. Meron din silang rally together with VP Sara. So, ito kabibig, manood tayo ng rally sa the Netherlands, ha? Ito na. Manood tayo, ha? Ito sila kabibig, ang dami ding tao kabibig. Ng iyong kaharian, O God, there will be justice, O Lord, and there will be peace, O Lord God. Lord, pagkaisahin mo ang bawat Pilipino, anuman, O Diyos, at aalisin mo ang anumang pagkakabahagi. Gampanan mo, Panginoon, ang iyong kalooban, O Diyos, para sa aming minamahal na bansa. Pinagkakatiwala namin ang programang ito, Panginoon, na magaganap sa araw na ito. At sa lahat ng magaganap, mangyayari, Panginoon, alam namin na ikaw ang siyang may tataas, ikaw ang siyang maluluwalhati, at sa oras na ito, Panginoon, kasama ng pagmamahal sa aming Diyos, sa iyo, Panginoon, gayon din ine-express namin ang pagmamahal namin sa aming minamahal na bansang Pilipinas. Lord, we declare Jesus is Lord over our beloved nation, the Philippines. Jesus is Lord over the Filipino people. We honor you and we bless you. We give you the praise. In Jesus' name this we pray. Amen. Grabe, daming tao din, mga kabibig. Kung tingnan nyo. Mga kababayan, ano po ba ang rason kung bakit tayo andito? Andito po tayo para ipakita sa buong mundo ang sigaw ng masang Pilipino. Naku po, Sino ang mahal ng mga Pilipino? Sino ang pinaka magaling na presidente ng Pilipinas? Duterte! 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 We would like to let everybody know from the international people at sa mga taong nasa Pilipinas, andito po kami para marinig ang boses ng bayan. Andito po kami dahil minahal ni Rodrigo Duterte ang Pilipinas. Yun din ang rason kung bakit minahal siya ng mga Pilipino. Ginawa niya ang lahat sa loob ng 6 na taon para
ibigay ang serbisyo na tapat at deserve ng mga Pilipino. Andito tayo sa isang rason na ipakita sa kanila na si Rodrigo Duterte, Roa Duterte ay mahal ng mga Pilipino. Inaanyayahan ko po at pinapaabot po namin sa we would like to send our message to the international people, to the international media. You have the responsibility to report what is right and what is happening in our loving land, Philippines. Do not malign the Filipino people. Don't spread fake news. Grabe, ang daming tao, no? Grabe, mga kabibig. Duterte! 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 Grabe. Hahantukan po tayo ng Ito pa kabibig, ha? May i-share akong video sa inyo, ha? Na yung mga tao din excited silang maka-join si VP Sara sa sa rally. Ito kabibig, ha. May mga tao talagang iba't ibang parte ng bansa ay gumagawa ng rally ngayon. Nako. Ng tawag dito na parang iisipin mo talaga na tawag dito. Iba na ang aksyon ng mga OFW. Parang ang mga OFW na ba talagang ipinapakita talaga nila na hindi na sila sang-ayon sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Opo, mga kapipi. So, yun po ang tawag dito, mga nangyayari ngayon, mga kabibig, sa The Hague, Netherlands, na kung saan nagsagawa sila ng isang rally para ipapakita sa international world, sa international media, na hindi fake news at mahal na mahal ng Pilipino si Pangulong Duterte. Ito. Our country, Philippines. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay kayong lahat. Ang tao. Ito mo kayo. Sabihin natin ha. Ang gabi. Nagsilatingan ang mga tao. Okay. I think best solution. Upo na. Upo. Our kababayan coming from Germany, Belgium, the Netherlands, Spain, the UK, Ireland, Finland, Norway, Denmark, Sweden, and France. And from Iceland. Thank you. Iceland? Austria pa dyan. Ano kayang reaction ng mga taga-ICC, no? Na nagsama-sama ang mga OFW na nasa harap ito ng ICC, I think so, or maybe any area sa The Hague, Netherlands. Pero I'm sure, ang mga Dutch people will be talking about this. Ano nangyari? Ba't nagkumpul-kumpulan may rally ang mga Pinoy, di ba? Grabe mga kabibi, as in. Dami nila. So, yun po mga kabibig ang latest lebak-lebak for today. Grabe, as in, shock tayo, no? Kung akala ng mga Pilipino na sa Pilipinas lang may mga grabing rally sa iba't ibang bansa. At malakas ang mga OFW in fairness mga kabibig. Sobrang lakas, sobrang dami. Sobrang every now and then may mga rally sila. So ano ang palagay niya kabibig? May patutunguhan ba itong mga ginagawang rally ng mga Duterte supporters or baliwalain lang ito ng mga nasa itaas?
Let's wait and see mga kabibig. Ano kaya mayayari kay Tata Digong? Malapit na kayang birthday. So makakauwi ba si Tata Digong sa kayang birthday? Tingnan natin. We believe in God's miracle. Yun lang po kabibig. Bye everyone. See you next time.